Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tanong ng isa nating follower para matulungan natin masagot ang kanyang tanong. Ang kanyang tanong, bakit nga ba putol ang extra bar sa beam? At pangalawa, bakit hindi ito diretso hanggang dulo? So, sasagutin natin ito sa pagpapatuloy ng ating video. Una, ito ang biga natin, continuous beam at saka nasa, kumbaga, fixed supported siya. Once na nag-act ang loads, gaya nito, nagkakaroon ito ng stresses yung ating beams. At ang nagiging behavior niya ay nagdi-deflect or nagbe-bend. Although hindi natin nakikita to with our naked eye, pero alam natin base sa pag-aaral na ang deflection nito or ang behavior nito ay nagbe-bend, nagkakaroon siya ng categories, 2 categories na bending. So, ito ang dalawang bending categories. Negative bending at saka positive bending. Ang negative bending ay nag-o-occur sa malapit sa support. Gaya dito. Saka dito. Ito kasi ang tension fibers. Negative bending siya along the support hanggang L/4 lang. Sa mga gaya natin itong beam, sa mga fixed support, may negative bending moment sa mga support yan. Ibig sabihin, ang beam ay nakabaluktot sa taas, pataas, parang ganito yung itsura. Kapag ganito ang tension ay nasa top, kumbaga nasa top fiber ng concrete, actually alam natin na mahina ang konkreto sa tension. Kaya kailangan natin lagyan ng extra top bar para ma-resist niya yung flexural stress. Kumbaga yung moment na dulot ng loadings. Yung effect ng loadings, kaya siya nagkakaroon ng ganyang behavior. So, kailangan natin i-reinforce since mataas ang flexural stress dito. Malapit sa support sa top fiber. Since mahina ang konkreto sa tension, so lalagyan natin ng rebars dyan or extra bar para i-reinforce ang konkreto na mahina sa tension para matapatan niya or ma-carry niya or ma-resist niya yung load na tumatama dyan sa part na to. At hindi natin idinidiretso dahil nga dito sa part na to ay compressive area na dito. Kaya ng concrete i-resist yung compression since malakas siya sa compression. Kaya ang nilalagay na lang natin dito usually yung minimum na 2 rebars. Base sa code, required pa rin ng minimum 2 pieces of rebars dito sa top fiber kahit compression siya. Ayon sa NECP, okay lang ang ganitong setup basta nasunod ang tamang development length. Ngayon, sa gitna ng beam, positive bending moment naman. Ibig sabihin, ang tension ay nasa baba. Dito na ang tinatawag na positive bending, yung isang category. Dito na nagkakaroon ng tension fiber or tension phase. Kaya, kailangan din natin lagyan ito ng extra bar. By the way, hindi na natin ididiretso dito yung extra bar since compression na nga. At saka, para maging economical din yung design natin. Di na natin kailangan lagyan pa ng bakal tulad ng number dito kasi hindi na niya kailangan. Magiging useless lang yan at magiging sayang since kaya na niya i-resist yung loads na nag-a-act sa kanya dahil face dito kaya na niya i-resist since ang concrete ay malakas sa compression. Kaya yan ang reason kung bakit ang extra bar ay hindi dinidiretso at di tinutuloy hanggang gitna. Or kung sa ilalim naman, hindi tinutuloy hanggang support. Sa kadahilanan na ang negative moment ay hanggang L/4 lang kung saan ina-assume ito na nandito ang point of inflection wherein deflection changes or kung saan nagpapalit ang deflection from negative to positive and positive to negative ulit. Thank you for watching and sana nasagot ko ang tanong mo. Kindly share and follow na lang para masubaybayan nyo ang ganitong mga videos. Thank you and God bless.